Nangihinayang naman ang ilang pamilya sa San Mateo Rizal at Antipolo City nang masira ang kanilang tahanan sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Wala nang uwi ang bahay ang pamilya ni Neneng. Nilamon kasi ng baha ang bahay nila sa barangay Santa Ana, San Mateo Rizal sa kasagsagan ng pagbaha dala ng Bagyong Enteng. First time ko po talaga. Kasi sa summer walang ganito sir eh. Dito ko lang naranasan sa San Mateo. Ano pong pakiramdam? Takot. Takot sa tubig. Hindi mo pwedeng sanggain yan eh. Problemado ngayon ang pamilya ni Neneng kung saan kukunin ang ipagpapatayo ng kanilang bahay. Kaya sa trauma, mas gusto nila ngayon na makauwi na lang sa kanilang probinsya sa Calbayog, Samar, pero wala silang pamasahe. Si Nina lumikas din, bitbit ang kanyang sanggol kasamang iba pa niyang anak. Kwento niya, lumubog sa baha ang kanilang bahay na nakatayo lang malapit sa ilog. Kalahati po ng second floor ng bahay namin. Malapit po kami sa ilog. Pagka ganitong bumabagyo, kami ang unang binabaha. Sa datos ng Barangay Santa Ana, mahigit 500 pamilya ang lumikas sa San Mateo Elementary School. Binigyan na rin ng gamot ang ilang nagkalagnat na residente. Gayon din ang ilang lumusong sa baha. Sa Barangay Banaba naman, halos 600 pamilya ang lumikas sa pagbaha. Agad na bahagi ng relief goods ang mga lokal na opisyal sa mga apektadong residente. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon ni Rose Ann matapos wasakin ng landslide ang tinitira niyang bahay sa Daang Pari, Barangay San Jose, Antipolo City. Yung mga anak ko pong dalawa, yung pakbunso ko 7 years old. Opo, mama, sa kapitan po sabi ko, kung nakanapanik na dahil nabibiyak na yung naapakan namin. Yung lumabas nga po kami, dahil babaksak na nga po yung naapakan namin. So, siguro na patira lang po kami doon. Yung problema ko, wala na po balikan na bahay. Mangyak-yak din si Joy habang kinikwento niyang nangyari sa kanilang bahay na apektado rin ng gumuhong lupa. Gusto ko lang pumalabog sa likod. Tapos umurag na pala yung lupa. Medyo gumuho na sa bato. Hindi pa sana sila lilikas pero dahil sa takot kaya sumabay na rin sila ng paglikas sa iba pang mga residente sa lugar. Pansamantala silang sumisilong sa Teofila Rovero Elementary School na isa sa mga evacuation centers sa Antipolo City. Base sa huling tala ng CDRRMO ng Antipolo, aabot na sa 7 ang nasawida sa paghagupit ng bagyo. 4 rito ang dahil sa pagguho ng lupa, habang 3 ay dahil sa rumaragasang bahak. Patuloy pa rin ang pagsumikap ng lokal na pamahalaan na makatulong at maiwasan na maulit ang ganitong klaseng trahedya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.